SUV. Sa tala ng PNP noong nakaraang taon, mahigit 4,000 menor de edad ang naitalang lumabag sa batas. Halos kalahati sa kanila sangkot umano sa mga kaso ng pagnanakaw. Umayos na ang trapiko dyan, walang batang amog eh. Correct. Totoo, wala naman. Pero alam mo, dapat ang ikulong... Kailangan mabilis pala yung mga sasakyan. Para sa akin, yung mga magulang ng mga bata, yung Oo, yun ang kasuhan mo. Kaso yung aba, hindi na alam kung nasaan yung magulang eh. Oo. Ay, Hindi nako. yan na, alam nyo yun ay bumupunta ng lateral compound oh. Alam mo kahapon yung pinuntahan namin doon sa Makati, ba, lumalaban. Talaga, hardened na sila kumbaga talaga na Pero mag-survive anong edad eh. yung youngest na nakita mo doon, San? Yung ganyan. Dalaga Ng mga nanay. Gayosi pa nga. Natutulog sa Sa outside. Mga ano, yung mga 7-8 years old. Oo. Ba't dito kayo natutulog? Inaantok ko kami. Sa gitna ng EDSA, di ba? Tapos pa nabangga sila kasi alam mo nakabangga sa kanila. Oo, siyempre. Okay, samantala, eksklusibo humarap naman kahapon sa GMA News ang empleyado ng PhilPost dahil nahuli po sa CCTV habang binubuksan ng isang parcel at yung kinuha yung perang nakapaloob doon. Siya po si, pinakilala pa no? Lubilin de Leon kasi may abogado naman siya. Dahil sa kanyang kwento, wala raw siyang ninakaw na doon sa parcel na kanyang binuksan. Pero may nakita nga daw itong papel na nakapaloob sa cellphone na laman ng parcel. Ayan siya yung nakaupo na yon. Ito taga-custom yan. Ay De Leon, ang nakawang papel sa loob ng cellphone ay binigay niya kay Omar Said, ang customs representative na siya naman umano nagsilid ng papel sa kanyang folder na may laman daw na 100 euro. 600,000 pesos. Oo. Giit ni Luvelin, pwede raw sila magbukas ng parcel kapag sa probinsya naka-address ang pakete. Lala ko mukhang misdeclared ito. Kaliwa sa pahig ng PhilPost na maaari namang buksan ang package sa harap ng recipient nito. Pero pinanindigan naman ng PhilPost, siyempre, pahiyan na yan. Ang nakita nila sa CCTV at kahapon ngayon nag-file na ito ang reklamong qualified theft at infidelity in the custody of documents sabi kina De Leon at Said. Kaso may video no? Oo. Paano rin Kaya ang video niya, binuksan niya yung cellphone. Ayan, makita mo Pero may papel. Nakita niya yung papel. Yung papel, yun. Binigay niya kay Said. Si Said ang naglagay sa ilalim. Hindi niya alam na pera yung papel. Hindi, alam niya nga eh. Kaya sabi niya, na kay Said eh. Nakasaid. Bakit niya binigay kasi yung pera? Ano natin kay 30 years na Diba? daw palang Sa point. empleyado si Oo, Luvilin. na walang kasong iba. Wala daw. Pero, Kasi ngayon lang nauso si CCTV. Sabihin ko. Pero kasi ang hirap din kasi, Oo. di ba, parang paano din nila ma-identify kung ano yung mga bubuksan, di ba? Kung halimbawa may pera Random na yan, random oo. yan eh. Oo. Parang Sana random iba. yun eh. At saka pero sinasabihan yung mga may-ari ng package. Hindi, Ang at saka nagreklamo dapat yata may-ari, daw, no? Ang dapat daw, in yung front recipient of the, of may-ari. Owner. Pero sinasabing taga-PhilPost, yung OIC nila doon, hindi na sasabing may nakaharap ka. Basta may customs. Hindi, kunyari, may kahina-hinalang pakete. Hintayin mo ba? Wala kang mga bagay, angkin nun. oo. Oo. So, bubuksan nila at kaya lang yun nga eh. Kaya nga may CCTV para maiwasan yung ganyang pagkupit. Oo. Oo, kaya lang. Sana mas maganda Nakorte nga na yun, siya. mas maganda nga yun na ibubuksan nila doon sa harap ng recipient ng, di ba, ng sulat at pakete. Kasi simula daw nung pinalabas yan, ayan, 2 linggo na raw siya umiiyak, pati mga anak niya tinutukso. Dapat, pero kung dapat inisip niya rin yun. Yes. Bago niya, ayan. Mukhang pa naman si Karen. Okay. Pasadahan naman natin mga aksyon balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Reports. Sugatan ng isang sakay ng motorsiklo matapos sumalpok sa isang closed van sa panunukan ng San Andres Street at Osmeña Highway sa Maynila. Ang driver ng motorsiklo aminadong nakainom. Yan po ang Ronda Report ni Dano Tingkungko. Dano! Yes, good morning, Igan. Isang Morning. lalaki ang naabutan natin kaninang hindi makagalaw at nakahandusay sa intersection ng San Andres Street at Osmeña Highway sa Maynila pasado alauna kanina madaling araw. Ito ay sa gitna ng salpukan ng motorsiklong sakay ang biktima at isang closed van. Sa initial na report ng mga responding police, nag-counterflow daw ang motorsiklo sa pagtatangkang makapasok ng San Andres. Kwento ng driver ng closed van, nabulaga na lang daw siya sa humaharurot umanong motorsiklo. Pero hindi na niya makabig ang manibela sa pangambang baka mas marami pa siyang madisgrasya. Ang nagmamaneho naman ng motorsiklo na nakilalang si Felix Sabado tumangging magsalita sa harap ng media. Pero sa saglit namin pag-uusap sa likod ng camera, inamin niyang nakainom siya. Wala rin daw dalang helmet o suot na helmet si Sabado at wala rin siyang dalang lisensya. Inendorso na sa Manila Traffic Police ang insidente para maimbestigahan. Linawin lang natin yung kinilangang lapatan ng paunang Lunas kanina ay hindi si Felix Sabado kundi yung sakay niyang
na kilalang si Carlo Ocampo. Yan muna ang aking Ronda Report sa lungsod na Maynila. Balik sa igat. Muchas gracias, Dano Tingkungko. Yan. Magaling yan si Dano. Okay, aksidente pa rin sa motorsiklo. Sugatan ng rider matapos bumangga sa isang taxi at mapailalim sa isang bus sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Yan naman ang Ronda Report ni Oscar Oida. So, Oscar, alam niya saan siya nasuot. Bali, iba yung biyahe, ruta niya eh. Oh. Mukhang hindi nga dahil parang wala sa kanyang sarili itong rider ng isang motorsiklo na kung hindi pa tumilapon mula sa kanyang motorsiklo ay marahil napasama ng nagkagutay-gutay matapos umilalim at magulungan ng isang pampasayang bus ang minamaneho niyang motorcycle dyan sa may kahaban ng North EDSA sa tapat mismo ng SMCT. Yun nga lang, tagtad siya ng gano'n sa ibang parte ng katawan. Una raw sumalpok ang motorsiklo ng biktima sa isang taxi dakong alas 11 ng gabi. Sarang sa impact tumilapon ng rider. Sa puntong ito naman, tumuloy-tuloy ang motorsiklo hanggang umailali na nga sa isang pambasayang bus. Sinubukan namin alamin muna mismo sa aksidenteng rider kung ano ang nangyari, pero tila wala ito sa kanyang sarili. Wala raw kaduda-duda ayon sa mga traffic enforcer na nakainom ang rider. Agad naman responde mo rescue sa lugar para bigyan ng paunang lunas ang nagkasugat-sugat na rider. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Ate Susan? Samantala, dismayado ang mga depositor ng LBC Bank sa nangyaring pagpapasara sa bangko. Mula noong Biyernes, ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na ang nag-take over sa bangko alinsunod sa utos ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ilan sa kanila sumugod sa main office ng bangko sa Makati. Dinagsari ng provincial branch nito sa Cebu City at sa Davao City. Ayon sa PDIC, hindi sapat ang pondo ng LBC para matugunan ang pananagutan sa mga kliyente nito. Pero pagtitiyak ng LBC, maibabalik nila sa loob ng ilang buwan ang insured amount na 500,000 pesos kada depositor. Pwede rin daw mabawi ang deposit na mas malaki pa sa halagang ito kung maibibenta ang mga ari-arian ng bangko. Abiso naman nila sa may mga depositong 10,000 pesos pababa, hintayin na lang daw ang sulat mula sa PDIC kung saan at kailan maaring kunin ang pera. Paano gagawin mo Sa pa? Bangko Pilipino, hanggang ngayon, hindi pa rin Oo, nakukuha lang. kasi Yes. may nakausap ako ng mga ganyan. Hihintay Taon yung pala, simula. lang yan eh. Hanggang maano nila, manipulate nila lahat ng At ito assets. nakakaawa kasi talagang alam mo pinaghirapan na sana Kaya ito halimbawa, yung... paano ba dapat Kaya yung nakalagay gawin? LBC, Bangko ng Hari. Ayan. Ayan. Dapat tignan din kung saan ilalagay yung pera. Eh, dapat may tip. Kung malalaman mo na pagkaiba ang bangko So, medyo... hindi lahat ng OFW nag-LBC Bank, no? Hindi, no? Hindi lahat. Oo. Ano gagawin mo Kawawa pagka naman yun. ang bangko medyo tagilid na? Kanino ba itatanong mo una? Kasi bakit Bangko Sentral. Pero kasi minsan hindi naman talagang biglaan. Kaya nga maraming mga nabibiktima, di ba, na biglang nagsasara na lang. Yung Kasi kahapon wala daw naman yung talaga. notice, tsaka pagsasara. Sabay. Sabay kahapon. Yes, Oo, yun nga. exactly. Oo. Kaya Wala nag-review ka yung talagang depositor, way to eh. know beforehand talaga kung unless may inside ka na... May kapatid Hindi ka. mo parang ganun. ano yung sa proseso. Yan. Dapat may notice muna Dapat para... meron. Oo, few days Pagpunta mo prior. sa bangko, makita mo, di... Kunin mo na yung pera mo. Oo. Kaya lang, baka mag-bankran, lalong baka... Yan, Oo. exactly. Kaya hindi nila LBC. Kasi sinasabi. yung iba din yata ginagawa dyan, i-issue nila ng cheque. Wala na rin naman pondo yun. Wala nang pondo yun. Bangkarote na nga raw yung LBC. Kasi imbes na ako nag-cover Wow. ng ganyan, yung bankrupt. Oo naman. Samantala ay sa Social Weather Stations or SWS at Business World, muli raw tumaas ang pagiging optimistic o ang pagkakaroon ng positibong pananaw ng mga Pilipino. Sa survey na isinasagawa ng SWS noong Hunyo, tumaas daw ang optimism nating mga Pinoy kumpara sa ulat noong unang quarter ng taon. 36% ng mga sumagot ng survey ang nagsabing umaasa raw silang gaganda ang kanilang buhay sa susunod taon, habang 9% lamang ang Gaganda. nagsabi ng taliwas nito. 3 points daw ang itinaas nito mula noong Marso. Tumaas din ang bilang ng mga may positibong pananaw sa ekonomiya ng bansa. 29% ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya sa susunod ng 12 buwan, habang 16% lamang ang nagsabing lalala pa ito. Ginawa ang survey noong June 3 to 6 bago pa ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba't ibang bili. Di ba buti, at least lahat tayo positibo. Very. Alam mo naman mga Pinoy eh. Yes. Oo, alam mo, Pilipino, parati nakangiti, Sarap ng kahit may Tagalog, no? problema. Positibo. Pag inulit-ulit mo lang, may ibig sabihin na, bababa. Bababa, lalala. Lalala. Uy, pero hindi
niyo talaga matatawaran ng galing natin mga Pinoy. Mula sa Bakit? pagiging happy, Wow. magaling tayo. Sa England, UK, isang Pinoy nurse ang hinilang bilang Nurse of the Year sa kauna-unahang pagkakataon. Iginawad kay Junjun Medran ang parangal ng Brighton at West Sussex Hospital NHS Trust sa United Kingdom. Tinalo lang naman niya ang may 600 nurses na nominado rin sa prestigyosong taunang parangal. Isang clinical site nurse manager sa Royal Sussex County Hospital si Medran at nagsimula magtrabaho sa UK noong 1996. Alay daw niya ang kanyang award sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Adaja, thank you so much. Thank you, Junjun. Alright, Thank you, Junjun. Si Junjun, lagi na lang si Junjun. Junjun! Congrats, Junjun. Thank Ate you. B, ikaw ba yan? Alright, samantala sa China naman, isang mommy Manchurian tiger o yung tigre na kulay orange ang balat at balahibo ang nag-aalaga sa 5 baby white tiger. Wala raw kasing gatas ang mommy ng white tiger cubs, kaya naman pinaalagaan nila ito sa isang Manchurian tiger. Hindi raw madaling paalagaan ang mga ito sa mommy Manchurian tiger, kaya naman hinayaan muna nila itong mag-adjust at kalaunan ay naging komportable na sa pag-aalaga ng white tiger cubs. Don't touch them. You will get You just lick it. Cute. Ano gusto nyo, leon o tigre? Pareho. Leo, Ano? Tigre ako, tigre. tigre. Ang cute nila eh. Leon, hindi? Well, masyado mabuhok ko. Hindi ba ganun? King of the jungle nga eh. Ano ba? Kaya nga, King of the Jungle. King of the jungle. Tsaka bangis yun ah. Yung mabuking yung babae, di ba? Hindi, lalaki. Ay, yung lalaki. King of Yung the... babae, walang ka stripes. Plain lang siya. Speaking of Mufasa hair, narito naman po ang maagang showbiz balita ni Luwaldi. Balbong ba yan? Year of the Tiger. Good morning po mga kapuso. Heto na po ang aking magandang chika for you. Ngayong araw na po gaganapin ang coronation night ng Miss Universe sa Brazil. Kaya naman ang mga kamag-anak at kababayan ng ating pambatong si Shamsi Silsa sa General Santos City, kinakabahan na para sa kanya. Pero syempre, umaasa sila na mananalo ang ating pambato. Ayon pa sa daddy ng ating Miss U, manalo man daw o matalo, winner pa rin si Shamsi. Ayon naman sa tinaguriang Fanatic 4 ng naturang beauty pageant, confident sila na makakapasok si Shamsi sa semifinals ng Miss U. Samantala, bumiyahe ng Sao Paulo, Brazil ang international star na si Lea Salonga para maging hurado sa Miss U. At bagamat full support daw siya kay Shamsi, magiging patas pa rin daw siya sa pag-judge. Kala ni Lea? Gusto mo siya ka-face name? Di ba ano yan? May online, kaya supportan natin si Shamsi. 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 Sup-sup or sup-sup? Sup-sup. Shamsi. Tagalog dapat ah. Sup-sup. Huwag mo bilisan. Sa mga yung gagawin, San Paulo, San Sa Sao Paulo, Brazil. Brazil. Okay, good luck, Shamsi. Shamsi. You Ayan. win brains. Oo nga, ituloy lamang siya sa mga yung mga, di ba, may mga pauna mga survey. Yes, siya nauuna. Ano tayo lahat? Go Philippines! Arkitekto pala siya. Oh, architect. Top siya. Top siya, oh. Top siya. Tam? Good for us. Kaya tambay lang sa pinapasayang morning barkadahan. Saan pa? Dito lang sa Unang Hit! Hirit masaya, saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong